This is Radio Boracay, the home of reggae and cool beach music. Webcasting live worldwide from Boracay, the Philippine Islands. This is 106.1 Radio Boracay. Rhythm of the ocean, the music of the seashore. Beach radio, beach radio, 106.1 Radio Boracay. The preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. 106.1 Radio Boracay. This is the Sonic Center of the Sun. Blazing hot. All over the island of Boracay. Radio Boracay 106.1. All over the archipelago. Stand back. We don't know how hot this thing's gonna get. This is Boracay's best mix. RB 106. 6. Salamat gid sa nga gabi, makaupdanay naman kita no sa isa naman ka program no sa magka-session sa aton nga program sa counseling sa radio no. Problema mo may solusyon no. So mayong gabi partner. Good evening mga abyan kag mga kauturan partner mayong gabi man. Mayong gabi. Salamat kita sa kaiginan nga makaupod naman sa inyo sa sinigid nga oras sa inyo nga mga panimalay. Salamat sa pag-welcome nyo sa aton nga palatuntunan every Sunday, no? So, kumusta kamo mga abyan? Kabay nga yara kamo sa maayong nga kahimtangan, no? So, kumusta ang inyo nga Domingo? Naka-family time ba kamo? Upod sa inyo nga mga pamilya? Lalo na ang paggasulod, pagkadto sa simbahan, no? Kabay nga ang Ginoo padayon sa pagpakamayo sa aton. So, partner, mayong gabi, kag kabay ang Ginoo sa aton pagtalupangod naman sang isa ka importante nga topiko sa sinigid nga gabi dire sa aton palatuntunan, counseling time sa radio, no? Problema mo may solusyon. So, kabay nga mo niya itong talupang doon sa nga hapon o nga gabi nga may ara naman kita sing makuha nga mga pagtulunan no, sa sinigid nga gabi. Padayon ka mo sa pagpakingupod sa aton sa sinigid nga gabi sulod sa isa ka oras may matunan kita sa pulong sa Ginoo. Okay no, so bago kita magapadayon partner, magapangamuyo anay kita partner, palihog pray. Magapangamuyo kita Ginoo. We thank you Lord for allowing us once again to have our program. Thank you Lord sang tagsa-tagsa nga mga tagpalamati namon sa 106.1 FM. Salamat Lord sa amon man mga viewers. Continue to bless. Salamat sa mga Kristohanon nga padayon nga nagasakdag sini through prayers and even their support, Lord. Thank you. And we pray nga ikaw padayon sa paggamit sini nga radio station nga sabog ang imo mga mayong balita. Salamat Lord sa amon nga station manager Nicky Boy Kahilig kag sa amon nga managing director Mr. Monte Alegre. And sa amon mga technical side, Lord, continue to bless and we will be the one nga panguna sa amon sa sinigid nga gabi bisan pa ang pagtalupangod sa imo mga pulong that somehow it will serve as our guide and even reminders to all of us how important Lord ang ining amon nga ginatulupangod nga mga pulong nimo sa sinigid nga gabi. Opdi kami sa pagpadayon kag kabay nga
ang amon mga viewers kag mga tagpalamati nga may ara sila sang matun-an naman sa sini nga hapon. Pinabalik namon sa imo ang pagpasalamat kag ang pagtugyan sa mahal nga ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen, no? So, ang aton nga pagatalupang doon sa buong partner, lantaw ko yun, no? Kung ano, gid ba lang most common nga conflict, no, sa mag-asawa. Kay amo nang aton nga maging topiko, no? Kag amo ning naggagawa, no, sa akon nga search, no? About ni sa ano bala, no? Sa conflict ni siya, no? Through communication, no? Ang communication, ang poor nga communication, no? Sa mag-asawa, no? So, ang aton pagtalakayon subong, no? When words hurt, no? And this is for healing marital conflict, no? Through godly communication, no? So, whether we like it or not, no, tuod man sa mga may buhay mag-asawa tuod, no. Whether you are newly married, no, married or dugay na, no. Sa inyong pag-asawahay, no. God cares deeply about your marriage, no. Subong, no, pag-istoryahan naton about sa most common kag destructive nga issues sa marriage, no. Ang poor communication, no. Many couples don't break apart because of one major issue, but because of thousands of small, unresolved conflicts caused by misunderstanding, harsh words, or silent treatment. So, pamati ka mo, no? Daw kwan gid ini, no? Daw real talk gid ni siya, no? Kag communication is the lifeblood of any relationship. No, tandaan gid na naton. Again, no, communication is the lifeblood of any relationship. Without the proper, no, and godly communication, no, there would be a breakdown, no, sa relationship. And when it breaks down, no, everything else, no, suffers, no. Tananadayon na, dalasan na dayon ng finances, intimacy, parenting, no, emotional connection, even our spiritual life together. So that would result, no, sa amo na, no. So, why poor communication is the top marital conflict? Nga abala, no? Nga amo ginang top nga marital conflict. So, usually abi, no, sa tuod man sa relationship sa mag-asawahay, no? Amo na ni dayon na matabo, no? We just don't talk anymore, or maybe when we talk, no, we end up fighting. No, amo ni sa ang sad reality, no? For many couples, no, poor communication leads to misunderstandings, offense and bitterness, emotional disconnection, and conflict escalation. No, kung mag-istorya na yung tuod, nag-escalate pagid, no? And then feeling unloved or unheard. So amo na nung feeling bala nga daw wala ko na bamatian, wala na pagpalangga, no? So even if your problem is finances, parenting, or unmet nga needs, if you can talk about it in love and truth, no? The problem would get solved, no, tuod gid na, no. Kag amo ning aton nga talupang don subong ambal sang Proverbs chapter 18 verse 21, the tongue has the power of life and death, no. Your words can either build up or destroy your marriage. That's how powerful communication is. So biblical insight, no, sa amo ni aton mga kwan subong, no, biblical insight, no, on communication in marriage, no. Mga verses there is a scripture nga makakuha kita, no, sa mga pagtudlo, no. James chapter 1 verse 19, everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry, no. Ano pagid partner nga mga verses palihog ara dira, no, Sa may Ephesians. Ephesians 4 29. Basahon ko partner diri ang ginhambal ni Apostle Paul sa sining verses, no, diri sa Bible. 4:29 siling ni Pablo, let no corrupt talk come out of your mouth, but what is good and useful for edification, that it may minister grace to those who hear it. So amo na siya, no. And then in Proverbs chapter 15 verse 21, mga ano ni siya, no, mga pundasyon ni sa sang aton nga pagtalakayon subong. Proverbs chapter 15 verse 1,
A gentle answer turns away wrath, no? Tod man ang malulu nga pagsabat, no? Makakuha, no, sang kaakig, no? But a harsh word stirs up anger. Pero ang inabalang harsh nga pagsabat, no, inabalang pabalang-balang nga pangsabat, no, naga-steer up pagid, no, nagapukaw pagid sang kaakig, no. So how to biblically resolve poor communication in marriage. Number 1, no, dire mga 5 ni siya nga mga biblical nga steps nga aton pagatalupang dun subong kag kabay pa, no, nga may makuha kamo diri sa mga 5 nga i-discuss naton na hanungod, no, sa kung paano ma-resolve ang poor nga communication sa marriage. Number 1, no, ara sa verse natong kay na, be a listener first. First and foremost, mangin listener gid kuno kita, no, hambal sang pulong sang Ginoo. Hambal diri ang word is be quick to listen. No, dapat pamati gid partner sa imo nga mga experiences, partner. What can you say about this point, no? Nga be a listener first. You know, kung imo lang tao, no, real talk sa mag-asawa, hindi ka mo ba ang upbringing nyo, nakita ka mo, dalag ko na ka mo. Unless otherwise, nga, Kapdanay gid ka mo. alin ka mo yung batsmate, ka mo bala. Alin ka mo sa gamay. Tapos neighbor pa ka mo, no? Baka mas nga nagdalag ko ka mo. Kilala gid ka mo na. Ara gid ya ang pagkakilalahay, no? Pero kung kung mag-updanay na ka mo, at least ang adjustment Gamay hindi na lang. na kayo budlay. Concerning sinibalang siling niya ang isa sa mga biblical steps para bala ma-strengthen ang communication sa sa pag-asawahay. Amo ni ang be a listener first na pamangkot. Sino ang una mamati? Ang asawa or bana? Pag magwakal ang bana, namati. mamati ang asawa. Pag mamati ang asawa, mamati ang bana. Pag magwakal ang asawa, mamati ang bana. So, things like that. May isa ka rin hambal partner nga, siling nga, ang conflict mag-start lang man kung wala sang communication. Or wala sang pag-uusap. Sabi niya, ikaw, kamusta? Kasi, kung walang proper communication, away talaga yan. Sabi ng lalaki, sabi niya, kaya nga kami, wala na akong, hindi kami nag-aaway. Anong ginawa mo? Hindi nagko-communicate. So, mga mo na, wala daw proper communication importante. So, be quick to listen. Now, pero kung pisa partner, kung amat, no, sa pag-asawahay, hindi ginamadula nga may ara dala sing dominante. May pagka-dominante. Sampol, asawa mo. Pero ti ara man na, makuha mo na kung kabalo ka mag-adjust, adjust ka na lang. Realidad na. No? Although, ang biblical principle na ginhambal sa Bible, we have no choice but to follow it. Pero, amo na gani, that is why ara ang pag-intindihanay, ang iti mo na gani, hindi ka mo tungan nagdako, lain ang upbringing niya. Pag isa ninyo, pag updayan ninyo, there must be somebody nga kabalo mag-adjust. No? Pero the Bible says, be a listener first. So, both partner na, laki, asawa, or ang husband or ang wife. Dapat ini nga prinsipyo would instill sa tagsa ka mga tagipusoon sang mga mag-asawa. Okay, no? So amo na. Thank you, good partner, no? Tuod, no? Kinahanglanon gid abi ang sakto nga communication. Without communication gid, no? Wala gid sang mangin kuan gid na, no? Worst gid per me ina, no? Nga inabalang may mga kuan pagid pa abi partner, no? Nga silent treatment pagid, no? Inabalang hipos-hipos pero ara nagali sa sulod, no? Ang ginabatsyag, no? Tapos hipos-hipos na lang, no? Inahipsa, no? Pero ara nagali, no? Ang hindi maayo nagali ang ginapabatsyag niya. So ginahipos na lang.
So mga amo na bala things like that nga mga sitwasyon, mga scenario sa conflict no sa mag-asaway. Pero amo na no, ang pinaka-top gid nga kwan nga reason for conflict is poor gid nga communication. So I hope no nga ang aton dira no nga pag-updanay is may ara gid nga sakto communication. Number 2 no, speak with grace and truth. Now no, kung nag-istoryahanay man kamo, no, tama to gina, no, wala na to, nag-communicate kay para wala sang gamo. Budlay naman na, no? But amo na, no, kung nag-istoryahanay man kamo, speak with grace and truth. Nga may ano bala, may may grace, no? Seasoned with grace ang aton nga pag-istoryahanay. Inabalang pag-istorya nga ang imong tono, ang imong punto, upod na mga ingredients na sang ano, sang tsakto no nga pag-istoryahanay, no? Speak with grace and truth. Hindi nga inabalang wala ka sang ano, no? Wala sang pagpanumdom kung anong nagagawa sa bibig ta, kung ano ang gusto hambalon, no? Without thinking kung ano ang magiging resulta sang hambalon. So ang pulong sa Ginoo nagahambal no nga speak with grace no kag truth. Humble sa Ephesians chapter 4 verse 15, avoid sarcasm no, yelling to each other or passive aggressive nga comments. Speak honestly but never to hurt no, only to heal and build up. So use ini nga term, ini nga word, I feel no, instead nga you always no, instead bala nga ang imo nga tono ya may blaming per me, wala gid nakatapusan no. Partner, what can you say about this one no, nga instead nga I feel like amo ni akon sa pamatyagan ko amo ni, so ang kwan bala no, ang punto is sa imo naghalin ang nga hindi mo maintindihan ang sitwasyon no, amo na siya no, hindi nga ihambalon mo nga you always do this and that and no, nabalang blaming kati kundira mag-start ang istoryahan ay wala gid na no, padulungan kundi inaway gid na. Partner, what can you say about this? That is why tuod no sa pag-asawahay ara gid ya tuod la ang katun anay kamo mo ti hindi mahapos eti lalo na kung ginhambal ko bala mas nami gid ya nga lawig ang inyong pag kilalahay no, kilalahay kay man nga at the end of the day kung mag-updanay na kamo magguluwa na ako isa kakibot ka nga amo ni ako ng asawa man amo na akong asban man hindi man ni amo siya hindi man ni amo sa una sang kami pag nubihanay pa kami ala pagaligin pakita no, tunay nga color. So may mga bagay nga may mga sitwasyon nga kung isa nagaguwa nga lain nakibot ka bala nga ang amo ni siya man. May ara diri ini balang sila niya avoid sarcasm, yelling or passive aggressive comments. Speak honestly but never to hurt. You know, hindi na malikawan partner ara gina. Kag initanan matun-an ini kag kung may ara dapat i-improve pangamuyuan ina dapat amo na balang ginambal nga magdangop gid sa Ginoo. May it be that the Lord will be the center of your marriage life. Kay may ang Ginoo may ara siya iya nga prinsipyo kag pattern nga dapat amo nang dapat sundon sa mag-asawa. Kay kung pagustuhanay lang, masig-masig lang, pagusto ko ya, ako niya. That is why ara gid dapat ang Ginoo siya ang sentro sa inyo palang pagnobyahanay. Ini it's good nga advice sa mga young pro naton, mga young people naton, because somehow mag-create siya sang dako nga kalawayon eh. That is why sakto ang pulong sa Ginoo na be not unequally yoked together with unbeliever. Hindi ka mo pareho belief system. Pag-abot siya na nga pag-updated na ka mo, hindi ka na nakaalin. Hindi na pareho sa di ba pares pala sa lollipop pero hindi ka na abuhin mo lang. So that is why it's a good advanced nga advices nga when our young people, when our young professionals, lalo na ang mga Kristohanon,
you have to pray to God to a lifetime partner nga mangin mag-grow ka sa Ginoo spiritually kag mag-mature ka sa imo personal nga kaugalingon kung mag-asawa ka na. Okay, wala kung hindi mo na hindi mo pag-recognize, i-acknowledge ang Ginoo sa imo kabuhi. Ano ayhan ang malaygay sa tao sa imo, sa pastuhanon ka, nag-asawa ka sang hindi man tumulo ni Jesus. Di ba? Ano ang i-advise sa imo? Ano ang mangin maayong nga maabutan sa inyo pag-istoryahanay? Oo. Ito in first and foremost, wala sang pundasyon sang relasyon sa Ginoo. Importante na. That is why, malain lang buot sa aton mga yang personal kag mga young people naton na kung abot sa punto gani nga istoryahan sila, sitaon sila, lain ang buot. Sige But actually, in reality, we are concerned lang sa ila. Kay damo na partner nga mga nga before sa inyo nga amo na nang natabo. So that is why hindi ninyo pag hindi ka mo maakig sa inyo nga mga pastor kay concern kami sa inyo nga kalag That is why partner bala sa amo ni nga mga cases sa sulod sa panimalay dapat ginabatiti na nangadaan sa mga ginikanan. Whether we like ito, ang parents siya may dako gidya nga bahin role, vital role when it comes sa pag hatag sing pag-inform sa mga kabataan, ang pagsilong mula partit namin, ang paghinirupay sa sulod sa balay kung wala sang proper na communication dira, ang kabataan niya magdalagko na ang ati ibaya ang dalagan sa gabuhi. That is why kung may ara pa isa ka avenue nga as early as possible matudluan ng mga kabataan, church, family, kag church. So mo gina. So it will have a domino effect sa mga kabataan somehow nga mag-obra na sila ila decision sa kaugalingon nila kung wala sila magiyahan as early stage. Dako na nga bagay nga mangin issue na sa pag-asawahay. Okay, so thank you good partner. So amo na speak with grace and truth. Biblical speech nga balance biblical speech is balance it's honest but kind firm but gentle correcting but respectful. Amo na bala gina-correct mo man hindi nga bot sing anon nga hindi mo na pagi-correct kay very kind ka gid hindi amo na ambot sing anon sina nga dapat balance biblical speech nga balance is it is honest but kind firm but gentle correcting but respectful. Your words should help your spouse feel safe and valued even when addressing difficult issues. Na nga nga mangin balance ita sa aton nga communication. Avoid harmful patterns like sarcasm or mocking, screaming or slamming the doors, name calling or labels, gina-label nato ng sa katawo nga amo kani, amo kana, nga amo na gani ang fire, fuel na sa fire sang inyong kaakig sa isa kag isa, kung may ara nga sarcasm, pag may ara nga pag pinabalang Islam ang door, tapos gina-label mo sang hindi maayo nga mga label ang imo spouse, whether ikaw ang babae or ikaw ang lalaki, hindi gid naton na paghimuon nga i-label naton nga amo kani, amo ka gid na permi, amo na bala, nga tagaan gid naton sang brand or name ang aton nga spouse. Ti sakit ina pamatian sa imo nga partner, So one more thing is replace with godly speech, kung may ara man kita nga daw mahambalo na gid naton ng hindi sakto, i-replace naton sang maayo nga mga speech. Nambal sang Colossians chapter 4 verse 6. Let your speech always be gracious, seasoned with salt, nga mangin edifying sa magapamati. Inabalang kung pamatian sa imo spouse, hindi siya maakig kundi nga makarealisar siya nga sakto man gili imo ginhambal.
Next, ang ginambal diri sa Proverbs chapter 16, verse 24, gracious words are a honeycomb, no? Sweet to the soul and healing to the bones. Tuod man, no? Ang gracious kuno nga mga pululungon is daw kaangay sa sang honeycomb, no? Magambal kita honeycomb binang bulutangan, no? Sang, diba, sang mga dugos, no? Sweet to the soul and healing to the bones, no? So, use I feel, no, nga mga statement instead of accusations. Instead nga mag-accuse ka, use ang word nga, start ka sang word nga I feel like this and that, no? Hindi nga i-blame mo siya, no? Instead, you never help me, no? I feel overwhelmed. Instead nga balon mo na, no? Nga wala ka nagabulig sa ako, no? Why not change it into I feel overwhelmed, no, and hurt when I don't receive help with responsibilities. Diba mas ayos siya, no, pamatian. So may mga proper nga words nga dapat amo na dapat ang aton nga mention isang sa magano kita, no, label kita, no, sang hindi maayo sa aton spouse. Number 3, no, is pray before, no, and after difficult nga conversation. Mga muyo kuno kita, no, before and after sang difficult nga conversation. May mga bagay, no, nga balaan mo na nga difficult, bugat nga mga conversation, no. Balaan mo na nga mangin source, no, sang conflict. So before that, no, pag-pray, no. Sometimes wala partner pagid ang ako na notice inang balang right nga timing. No? Kung may bugat ka nga hambalon, hindi pong pagi-timing sa time na kung sa din kapoy imo spouse, no? Gutom siya, kapoy siya. Tapos dira mo pa i-timing ang paghambal sa iya. No? Ano na bala? No? May proper man nga way, no, ang hambalon sa tama nga tiyempo, no? Inabalang bago siya tapos kaon, no, nagapaway-way na siya. No, tsaka mo hambalon kung may bugat kang hambalon. No? So the timing bala, no, kag i-pray gid, no? Amo nang hinambal diri, no? Nga pangamuyuan gid anay. Kaya ang Ginoo, no, di ba, ambal sa Book of James, kinabuligan kita sang Ginoo. No, sa time nga nagakulang kita sa understanding, ang Ginoo maghatag sa aton sa kaalam, no, kung kita naga-pray. Partner, what can you say? Yeah, so totoo na hindi mahapos, hindi madali nga may baisay ka mo, may mga pag-istoryahanay ka mo nga daw malambot sa punto nga daw grabe na gid nga baisay kag away. Pag cool down, kung gisa gani partner, kung mag-cool down na gani daw kabudlay bala ba kung sino na mag-initiate nga ma-pray kita. So amo na bala. Kwaon gid kanon gid ang pride. Kay isa sa mga hinder nga hindi ina bala ang conflict magapabilin nga bugat kung wala sang ginatawag bala nga benediction or closing prayer. So that is why kuan gid ya pangamuyo. Kag that is why every hard talk, every tough talk or conversation, kung kamo pareho Kristohanon, ang banal nga espiritu nagapakalma man na. And then you have to be humble to go to God in prayer. So amo na isa sa mga bagay nga pamature sa inyong married life if gina-consider nyo gidya ang iya sa Ginoo nga pamaagi. O kanami lang man nga i-recognize kag i-acknowledge mo gid ang Dios sa marriage life. So kaya amo lang man hindi abi nyo although maghambal ka bala nga sa practical nga aspeto, dapat lang kag dapat gid nga isango nyo gid permi sa Ginoo. Kay human as we are, ang pagbaisay kong gisa gapatigbabaw dira ang balatyagon nga tawhanon mo. So hindi na mahapos, mas madali siya masolbar ang conflict kung gina-acknowledge nyo gid both ang Ginoo. Amen. Sa inyo kabuhi. No, that is why huna-hunaon nyo gid kung ara ka na gid man dira nga ti pastor nagapalulay gay gani ang akon amo ni boyfriend ko, ang girlfriend ko hindi siya
tumuluo ati siling ko expect sa mga butang may ara gid issues nga dapat nyo idangop sa Dios na ti paano na karon nga idangop nyo sa Ginoo nga isa sa inyo wala man gani kapati kung May Ginoo. may Ginoo. So dako gina nga mangin issues. That is why subong pa lang una-hunaon nyo gud ay nunaon nyo gid ang mga ginikanan laygayan nyo gid yung mga kabataan. No, nga amo ni dapat na at the end of the day mag-asawa ka na amo ni himuon mo dapat. So at first konsiderar mo gina in the future hindi lang nga okay lang man na nga nagihugmaanay ka mo. Like for example, hindi believer ang isa. Okay na ya, ang sweetness subong lang na. Pero you have to see to it nga i-acknowledge sigid ang Ginoo. Kag may ara gid sa relasyon sa Dios. Kay kung waay ti dako nga issue na. Dako nga issue na I tell you. Okay, no? So, thank you, partner, no? Sa imong nga point of view, no? Sa sining punto, no? Sa aton nga ginatun-an diri. So, number 4, no? Number 4 na kita. Kay we are running out of time, no? So, pray before, no? After, no? So, amo ni mga practical nga ano dire. Why pray after talking, no? Ang mag-pray kita after talking. It seals the conversation in grace and unity. Tama gid no nga dapat may mag-end gid no sa prayer. Ang pag-istoryahan ay kung may mabugat man ginistoryahan no. Nga dapat mag-end kamo sa prayer para may silyo bala no sang Ginoo ang kung ano man nga ginistoryahan ninyo. Number 4, commit no to regular check-ins, no? Let us not give up meeting together. Amo ng point dire, no? Commit to regular check-ins. Ibig sabihin, no? Nga don't wait until you're emotionally distant to reconnect. No, permigid nga no, inang check-in balance nga ginatawag, inang quarterback no sa mga trabaho pa, no? Inabalang may reporting, no? Inang may pag-istoryahanay, no? Nang kamustahanay, no? Sa inyong mag-asawa, no? Nga may inyo gid nga proper nga communication from time to time, no? Nga inabalang ma-check ninyo inyo nga mga balatsagon, no? Kag ma-check ninyo ang mga unsettled nga mga butang or base may ara nga mga resentment or mga grudges the past nga mga inadlaw nga wala ka mo naga-istoryahanay. So, sometimes kay may mga kasakoon no sa mga work, no? Sapos ang isa sako man, no? So, kabay pa nga may regular kita no nga pag istoryahanay no sa mag-asawahay, no? Commit to regular check-ins. Let us not give up meeting together. Hambal sang Hebrews chapter 10 verse 25. No? Though ining passage is about church, no, the principle also applies no sa marriage, no. One of the quiet threats no to marriage is emotional neglect. Inabulang pamatyagan sang isa is indisconnected ka na, no? Ginapabayaan na siya. Wala na siya sang balatsagon siguro sa ako. Imo na bala mga ano dayon, mga presumptions dayon to the point nga no, amo na partner no may akon nga nakapandira no amo na ang iya nga pamatyagan, no. That is why no later on nadula ang pagigugmaanay sa isa kag isa and to the point no nga may infidelity na dayon nga nagsulod. So amo na bala it's because of parang nabatyagan ang emotional neglect nga abi niya no amo na balang feeling nga ginapabayaan na siya. Wala na balatsagon, wala na daw disconnected na sila sa isa kag isa. Kay wala sila sang regular nga pag-istoryahanay, no? Nga naka-create dayon no sang space sa kada isa. Nga tani na nurture nila kung nag-istoryahanay sila. Partner, what can you say about this one? That is why importante ang may husband and wife time. Dapat miskin sa amon partner once a week may ara kami family day. Tagaan mo gina time, tagaan mo gina oras. Tapos upod mo mga kabataan may time ka mo nga makaistoryahanay sa family. So para sa amon bata sumong medyo 10 years old na siya, so
ginapa istorya ginamon, ginapa explain namon siya kung kumusta siya, kumusta ang pag-eskwela niya. Sa ito sini ko balita ko daw may crush na kuno ikaw. Normal ka ba tay ang may crush tay? Amo na bala. Siling ko pamangkot, crush niya man kahaw. Wala. Sinya patay bala mo. So, hindi na. Pas kahapon, may ara man nga istorya na ko sa bata mo, duwa lang ka mo. Kung isa, mo sa asawa mo eh. Teka mo time partner. Kaya huwag ka man kabulo at sa whole week ninyo nga pag-up na sa balay, sako man siya. Sako ka man. At least may ara ka mo time nga inabala ang sweet time. Sorry ka mo na pati pangabuhi. Kumusta na siya? He has spiritual relationship. He has strength. Kumusta na? Kung may ara pa lang ang mga bagay nga this week nga nalain ka sa akon, mga mo na bala. So, a sort of parang evaluation siya. So, importante na. So nga why it matters, no? Ini ba lang regular ninyo nga pag-istoryahan nga importante ini, no? Kaya nga man, emotional distance doesn't happen overnight. Gradual na siya amat-amat until one day you find out nga wala nagid ka mo gali sang maayo nga communication, no? So ang hambal diri, emotional distance doesn't happen overnight, no? It grows slowly when communication is neglected. Amat-amat nga nagapalayo until one day wake up nga wala na kamo, no? Hindi na nami nyo communication. So when you regularly check in, you can prevent misunderstanding. Kung may regular ka mo nga time nga nag-istoryahan ka mo, ma-prevent siyang mga misunderstanding. Kaya nga man may may pag-regular nga pag-check, no, sa inyong communication, sa inyong relationship, no. So ma-address ini nga mga minor issues, no, early and ma-reaffirm ang inyong love and support for each other, no. Magka-istoryahanay ka mo, no. So God designed marriage to reflect His covenant love. So kay amo na gani, no, nag-asawahay ka mo, no, kay gin-design na siya nga may ara tsakto nga communication. Kay di ba communication builds relationship stronger, no. Kay kung wala na ina, no, amo na gani hambal, di ba, kung wala sang communication, wala sang relation. Tuod man, no, kung madulang communication, di wala isang relasyon nga magtuhaw, no. So hindi lang kamo tuod, no, roommate, no, kundi nga intimate partners kamo, no, walking together in unity. Di ba kang nagpakasal kamo, no, amo na siya, no, for better or for worse, no, till death do us part. Amo nang hambal sa Amos chapter 3 verse 3, can two work together unless they are agreed? So hindi na kamo maka-agree together kung wala kamo sang pagintindihanay. Kag wala kamo sang pagintindihanay kung wala kamo communication. So ang duha, no, maka-agree lang na together kag maka-walk kamo in unity kung may ara kamo nga communication. So you can't walk together in unity if you're not regularly meeting to talk and align your hearts, no, sa isa kag isa. So that is why, no, it really matters ang pag-istoryahanay, regular nga pag-istoryahanay, no. Ano bala ang kinahanglanon nga mga, no, sometimes ang aton punto, sometimes unamat, no, partner, diba, ano gid mga istoryahan naton kay permi man ta kita ay do something amo na bala nagabot sa punto sang life nga daw ang, no, daw boring na wala, no, pero amo ni ay, no, what to talk about, no, dapat mabalaan naton ni, no, istoryahan naton, no, kung kumusta imo isa ka adlaw, no. Ano yung mga feelings. So amo ni nga mga pattern lang, no, your day, your feelings, your faith, your needs, your appreciation, no. So start ka sa your day, no. How did today go for you? What happened, no, sa imo nga kumusta man imo isa ka adlaw, no. Tapos, no, istoryahan dayon ang feelings. Have I done anything that hurt you or made you feel disconnected? May nangahimo bala ko sining adlaw nga hindi maayo sa imo, no. Nga daw nakabatsyag ka nga daw na itsopwerate ka or whatsoever, no. So how do you feel, no? So muna siya, no. Next is your faith, no. What has God been teaching you lately? So di ba mga simple ni siya nga mga pattern sang topic nga pag-istoryahan, but you know it really matters and it helps, no,
sa inyo nga mga mag-asawahay, no? So your appreciation, no, sa isa kag isa, no, inyong nga needs, no, istoryahan nyo na, no. Makahambal ka, thank you for, and I really appreciate sa inyo nga nahimo sa ako, no. So last nga point, no, unless may mahambal ka, partner. Tuod na sa practical nga aspeto, sa simple bala, sa simple nga pag-commend mo sa iya nga, example, luto siya. Ang insakto nga komentar bala nga, gambal siya, kumusta tay? Okay man. Pero at the back of it, lain gali. Okay man. You have Basta to maga muna. Hindi gali, hindi pwede. Dapat, you have to be honest. Nami siya, pero kulang siya asin. Pero kung hindi ba? Mga honest nga comment. Okay, ma-appreciate nila na. So, mga ginagmay glitches na siya, pero simple way nga makakuan ba lang ang imo partner, ang imo asawa nga, at least tutuod ang iyang pagkomentar. So, siya man mismo, ang partner mo mismo, makahambal siya nga at least, ang comment is coming from my husband, coming from my wife. So, amo na partner. Ma-validate to ang iyang ano, no. So, lastly, no, practice forgiveness offend, no. So, dapat ang pagpatawad, no, i-practice gina naton ang balwala ni Jesus Christ nga 70 times 7. Hindi na siya 249, kundi nga as necessary, forgive, no. Kung may na-hurt, na-offend, amo na no, ang marriage ko, no, is a marriage of two imperfect people nga nagaintindihan ay. Without it, no, without forgiving one another, hindi mag-flourish ang relationship. May end gina, no. Wala dira forever kung amo na. Kung wala sang pagpatawaray sa isa kag isa, no. Dapat every time no nga may problema, ang solusyon is repair, no. Hindi nga bala ka da sa kabuhi mo, no, ikaw na lang da, no, pulian ko sa balay, no, amo na bala nga mga response, no. So practice forgiveness offend, no. Forgive as the Lord forgave you, no, siling sa Colossians chapter 3 verse 13, no. Words can wound deeply, no, but forgiveness brings healing. Ang words ko, no, maka-wound siya deeply, no, sakit ina, kay makapilas ina sang masakit, sakit nga, no, nga balatsagon, no, sang isa ka spouse, no. But ini matabunan ini siya sang forgiveness. Na balang pag-intindihanay, may reconciliation, may hangpanay sa isa kag isa, no. It will heal, no, the wound, no, the pain, no, nga nadulot sang words, no. So don't hold grudges. Don't keep a record of wrongs, sambal sang Corinthians, di ba? 1 Corinthians chapter 13, don't hold grudges, don't keep, because true love, no, never keep, no, wrongdoings, no. Inabalang historical ikaw, no, nga ang sang una-una pa to nga mga tiyempo na tandaan mo pa to, nga August 3 to, no, alas 2:27 sang hapon, may ginambal ikaw nga so historical good partner, no, na nadumduman gito bisan ng segundo, no, kung kano ato natabo kay nga aman gin hold niya ang wrong, no, kag wala niya gid malimtan. So partner, what can you say, no, in closing? Tuod na realidad na mo, lalo na sa mga asawa naton, no, mga historical gina sa tuod. So forgiveness, it's a word nga makapalugpay sang tanan. Pagpatawaray, no? Pagpatawad. Kung kisa kabugat mga ipatawad eh. Lalo na mabatsagan mo bala, ma-feel mo nga daw ikaw ang may agrebyado ka nga mga kapatawad, dapat siya. Muna bala. So hindi gidya. It's that is why maturity matters. So pagpatawad, sincero ba lang nga pagpangayo patawad? Sincero. Okay, no, so thank you so much, no, diri na lang kita matapos, no. Salamat gid sa inyong pagsubaybay kag sa pagpamati, no, sang aton nga program, no, subong aton nga session sining
gabi no pagkabaypan no nga may nakuha kamo nga mga pagpakamaayo sa amon diri subong nga ginatalupangod no and kabaypan makabulig ini sa inyo nga pag-asawahay no pag sa aton man nga day-to-day nga relationship even sa mga friendship no naton pwede ni naton gyapon ma-apply no ang iban nga mga principles diri nga makita naton no nga pwede naton magamit nga makabulig sa aton sa pag-grow naton no sa pagkilala kag sa kabuhi bilang isa ka tawo no pag Kristohanon nga nakilala sa Ginoo. So God bless everyone and see you sa sunod nga semana no sa program. Partner no may ara Alright. Santo no imo no dapat akon Sabado no. So may ara kita program no sa diri no sa radio magyapon 3 to 4 no alas 3 sa alas 4 sang hapon. Every Huwebes kay partner kag sa akon man kada Sabado no alas 3 alas 4. So ang aton announcement partner no sa April Church. 18 May aton nga 7 may ara kita nga 7 sayings dira sa Katiklan Gym no. Katiklan Covered Court. Katiklan Covered Court. Katiklan Civic Center ang pangalan gid sina. Katiklan Civic Center no. Dira sa plaza, no? Sa plaza mga abyan para sa aton nga City Palabras no 7 sayings. Kita dira alas 8 sa aga hasta sa hapon no. Ang aton niya nga tulupang doon ang mga pululungon nga ginmit lang ni Kristo Jesus while he was hanging on the cross. sa cross ng Kalbaryo no mga abyan kita kag hindi ta kalipatan no ang aton niya nga abyan kag amigo handa magserbisyo Nicky Boy Kahilig numero 5 sa baluta no mga abyan pangamuyuan naton ang aton abyan kag amigo naton Nicky Boy Kahilig, dumdumon nyo mga abyan, no? Pangamuyuan nyo siya. Lalo na sa aton mga tumulo nga Kristohanon diri sa Banwa sang Malay, no? Dumdumon ta ang aton amigo kagabyan, Nicky Boy Kahilig, no? Number 5 sa inyong nga mga baluta, no? Good evening and God bless everyone. See you on Thursday and on Saturday and Sunday. Bye-bye. God bless. God bless.